Alam po ninyo kung bakit kailangan nating at ang programa ng Diyos lumago tayo sa kaalaman. Hindi primarily po para sa panglupang pagkilala ng tao. Unang-una po sa lahat, ang nakikinabang po sa nakakaunawa ng mga bagay nito, yung individual, ikaw mismo, right? Dahil po, sa umpisang nakilala mong Panginoon, unti-unti may hinihubog po yung isipan. At ang isipan po, nauhubog lang yan kung nakakaunawa ng katotohanan mula sa kanyang aklat. At doon po, namumulat tayo sa kung ano yung mahalagang bagay. Kamukha po nitong sinabi ni Apostol Pablo. Ito po yung pagkatawag ni Apostol Pablo para sa ating mga Gentiles. Ang sabi niya, "Unto me who am less than the least of all saints." Yung pagpapakilala po ni Pablo sa kanyang sarili, kumbaga siya po yung pinakamaliit, pinakamababang uri ng mananampalataya. O nga naman, bakit? Si Apostol Pablo po kasi isang pariseo na tagapag-usig at hindi naniniwala sa Panginoon at maraming ginawang, kung tutuusin, parang halos wala ng kapatawaran laban po sa mga anak ng Diyos. Ngunit ang sabi niya, is this grace given? Yung biyaya ng Diyos na ibinigay sa kanya. Na ano yun? Sabi po, that I should preach among the Gentiles. Sino yung Gentiles? Tayo. Ano? Ano ipipreach sa Gentiles? The unsearchable riches of Christ. Pag sinabing unsearchable riches of Christ, pag sinabing riches, anong pinag-uusapan? Pag sinabing rich ka, ano ibig sabihin? Mayaman ka. Kaya lang, yung sinabing riches of Christ, mas higit po yun sa unawa ng mga tao. Kasi ang tao, pag sinabing kayamanan, ang isip niya yung mga bagay na tinatangkilik sa lupa, di ba? At yung estado ng buhay. Pero ito pong sinasabi ni Pablo, hindi yun. Ang sinasabing riches of Christ, yung pong mga bagay ng Panginoong Diyos. Yung mga bagay po na eternal, spiritual. Kaya kung ang kayamanang iniisip lang ay yung mga bagay pong panglupa, mababaw yun. Bakit? Kasi hindi mo naman madadala. Dami na nating nakitang taong magandang sitwasyon sa buhay pero tinamong panahon lumilipas, nawawala yung buhay. Yung kayamanang inimpok, di naman na-enjoy. Pero itong pinapaunawa po ni Pablo, ito po yung tunay na kayamanan na hindi lumilipas at hindi nawawala at yun po yung mga bagay ng kalangitan. Yan. Tingnan niyo po yung Ephesians 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us. With what? With all physical blessings. Ano nakalagay? Spiritual blessings where? Saan? In heavenly places. Pansinin niyo po, pag nagbabasa tayo ng Bible, yung po mga tenses, ito po, past tense. Ano ibig sabihin? Kung ikaw ay in Christ, kung ikaw ay kay Kristo, pagpapalain ka o pinagpala ka na? Pinagpala ka na. Pag yung ating unawa po, nadagdagan o umakyat sa unawa na pinaniwalaan na natin yan, abay talaga namang ang buhay mo, nandun na lahat yung satisfaction, contentment. Kahit anong dinadanas natin sa buhay nito, ang comfort natin, matatapos din yan. Ang mahalaga, yung kalagayan mo at yung prospect yung tinatawag na pagkatapos ng buhay sa material, ano naghihintay sa'yo? Ang sabi ng Biblia, blessed ka na. Pag nakafocus po tayo dyan, mawawala yung self-pity. Minsan dumadating sa atin, di ba, yung parang naawa ka sa sarili mo. Dumadating yung so much, minsan sinisisi mo yung sarili mo sa mga failure and everything. Okay, ibang taong sinisisi mo. Pero pag nakafocus tayo dyan at unti-unti nating naintindihan, nakaka-get over tayo sa ganon. And you keep on living, and that time on makita mo, gusto mo yung buhay mo magkaroon ng halaga sa Diyos. Na yung buhay mo ito, magamit mo upang maging instrumento ka ng Panginoon na magbigay ng kapahayagan ng kanyang katotohanan
sa kapwa natin tao, sa kapwa natin mananampalataya, na wala sa katotohanan. Ngayon, sa umagang ito, gusto ko po makita niyo ito. Ano ba ang special na buhay na meron ng isang taong na kay Kristo? Ito po yung difference kasi eh. Ano ba ang special na kalagayan or special things na ibinigay sa atin ng Panginoon dahil kay Kristo? Dito po ating makita sa Ephesians 3:1, "For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles." Nung sinusulat po ni Pablo ito, siya po ay nakakulong doon sa kulungan sa Roma. 2 beses po kasi nakulong si Pablo sa Rome. Yung una, tapos pinalabas siya, tapos hinuli uli siya. Yung huling pagkakulong, dyan na po siya papatayin. Kaya yung isinulat po niya sa Ephesians, parang ito po yung kanyang huling habilin. Pero at the same time po, ito po yung pinakamayaman, pinakasagana na kapahayagang tinanggap ni Pablo dun sa second time na nakulong siya. Una po, ang sabi dito, si Pablo po binigay para kanino? Sa ating Gentiles. So number 1, God gave us a special person. Bakit special po si Paul? Well, dati nagtatanong ko, bakit kay Pablo pinahayag ng Diyos yung kanyang mystery at hindi sa labing dalawa? Tanong ko dati yan eh. Bakit parang napaka-special ni Paul? Alright? Until inaral po yung Biblia, binasa, ito po yung aking nakita kung bakit special po si Pablo. Tingnan niyo po yung Acts 22 verse 3. "I am verily a man which is a Jew." Isa po sang Hudyo, born in Tarsus. Si Paul po, ang background niya, siya po'y galing sa isang pamilyang may kaya sa buhay. Anak na isang Pharisee, at sila po'y prominent na mga taong negosyante dyan sa city of Tarsus. Pero ang sabi niya, "Yet brought up in this city at the feet of Gamaliel, and taught according to the perfect manner of the law of the fathers, and was zealous toward God as ye all are this day." Pansinin niyo po, kanyang pinapakita po yung kanyang education. During that time, pag nabanggit po si Gamaliel, kung i-apply natin sa ating panahon, siya po ay ilarawan po ng mga university na kilala. Number 1, anong number 1 university sa Pilipinas? UP. Anong susunod? Ateneo. Anong susunod? Pag-graduate ka sa mga school na yan, talaga naman. Tama? Si Pablo po, among the Jews, pag nabanggit si Gamaliel, talaga naman. Kaya ang sabi niya, "And taught according to the perfect manner of the law of the fathers." Pag sinabing of the fathers, mula kay Abraham, Isaac, Jacob, down the line, yung unawa, yung revelation ng Diyos, nandun po sa line ng fathers ng Israel. Kaya sinasabi ni Pablo, yung kanyang karunungan, yung kanyang zeal, ano sabi? "And was zealous toward God." Yung zeal po, yun bang hindi nawawala yung desire? Hindi nawawala yung init at pagtsatsaga na maunawa yung law of God, yung turo ng Diyos. Biyaya po ng Panginoon. Ako po sa aking sarili, when I was 30, siguro mga 31, 65 na po ko next year eh. Since that day, nung nakita ko po yung Biblia na totoo, hindi na po komento sa pagbabasa, pag-aaral hanggang ngayon. Doon mo po literal na naranasan yung love God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Bakit? Kasi halos araw-araw, pag nagbabasa ka nito, may mga katanungan ka. At sa iyong sarili, tinatanong mo yan, gusto mo maunawa. Kaya, bawat pagkakataon na meron nagpapahayag ng sinasabing salita ng Diyos noon, nakikinig ako, hinahanap ko yung buong unawa ng Diyos na ibinigay sa Biblia mula sa luma hanggang bagong tipan. Now I am 65
4:65. Hindi po nagbago yun. Lalo po ako ngayong mainit sa pag-aaral sapagat lalo kong nauunawa ang mga salita na ito. At nauunawa na mayroong special person na kamukha nito, si Pablo. Bagamat siya po'y isang sinasabing kalaban ng Diyos sa panahon niya. Ngunit, ito po yung aking paniwala. Si Pablo po ay tapat at talagang masigasig sa paghahanap ng katotohanan. At nung nakita niya yung katotohanan, nandun yung zeal. Pag sinabing zeal, yung sigasig, kahit ano pang harapin niya, kahit tapatan ng kamatayan ng buhay niya, haharapin niya, para gampanan niya, sinasabi niyang para sa Diyos. Yan po yung zeal of God. But the problem is, ang sabi, they have the zeal of God, but not according to knowledge. Alright. Pero dahil nga, alam ng Diyos, alam po niyo ang Panginoon, kilala niya tayong lahat. Wala kang pwedeng itago, hindi mo pwedeng i-fake yan. Alam ng Panginoon kung ano talaga yung desire mo. And God knows kung sino si Pablo. Bagamat nasa maling unawa, kumbaga kalaban ng Panginoon, pero alam ng Diyos, si Pablo, totoo. May mga taong totoo yung naisin kahit nasa mali. Yung mga taong yan na totoo kahit nasa mali, pag nakita ang katotohanan, iiwanan yung mali. Kamukha ni Pablo. Kaya, kinumpare po niya kanyang sarili sa Philippians 3. Sabi ng 4. Ang sabi po ni Paul, though I might also have confidence in the flesh. Ano sa Tagalog? Sabi niya, bagamat ako, sa physical na kalagayan, pwedeng magmalaki. Bakit? If any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. Ang sabi ni Pablo, kung sino man dito ang pwede magmalaki tungkol sa kanyang narating sa kalagayang physical, ako yun ang sabi ni Paul. Bakit? Sa 5. Circumcise the 8th day. Yan po yung batas ng Old Covenant. Yung bata, pag pinanganak, dapat kung susunod ka sa kautusan, 3 araw, tuliin na. Yung Panginoon Jesucristo, ganyan, di ba? On the 8th day po, na-circumcise si Jesus Christ. At si Pablo, dahil nga, strict sa pagsunod sa kautusan, ginagawa po ng family yan. Jewish family. Right? Ano pa sabi niya? Of the stock of Israel. Pag sinabing stock of Israel, yung pinakamataas na status within Israel, yun ang lahi nila. Right? Ano pa? Of the tribe of Benjamin. Eto, an Hebrew of the Hebrews. Kung meron mang mataas na antas sa mga Hebrew, siya na yon ang sabi niya. Ano pa? Touching the law. Pag pinag-usapan ang kautusan sa isang Pharisee. Ang isang Pariseo, sila po ay kilala bilang sekta na talaga sumusunod ng stricto po sa kautusan. At sila po ay merong mataas na antas sa paningin ng mga Hudyo sapagat sila po ay sinasabing mga taong banal. Yan mga yan. Alright? 6. Concerning zeal, sabi niya, yung sigasig, persecuting the church. Masigasig po siya kasi ang tingin po ng mga Hudyo sa mga Kristiyano noon, mga kalaban, mga heretic. Hinuhuli, kinukulong, pinapatay. Yan po yung trabaho ni Pablo noon bilang isang Pariseo. At sa tingin niya, ginagampanan po niya yung nais ng Diyos. Ano pa? Touching the righteousness which is in the law. Ano siya? Blameless. Ano ibig sabihin, Pastor? Brother Ray? Ibig ba sabihin, hindi siya gumagawa ng kasalanan? Hindi. Pag sinabing righteousness in the law, sinusunod niya yung lahat ng provision. Pag nagkasala, offer ng hayop, offer ng ganito, offer ng ganyan, for temporary forgiveness. So po ibig sabihin nun. 7. Pero itong sabi niya, nung makilala niya yung Panginoon, what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Tanong, ilan sa mga totoong tao ang magdedesisyon ng ganyan na pag nakita niya yung katotohanan, yung lahat ng pakinabang na natanggap niya sa sinasabing gawain ng Diyos ay kaya niyang bitawan. Marami na po akong nakita, nakausap
mga pastor, sa akin po paglalakbay sa pag-aaral ng Biblia, for 30 plus years, naikot ko na po lahat halos ng pananampalataya. Ang isang bagay po na nanatiling nasa katwiran ay hindi mo binibitawan yung authority ng kasulatan. May dalawang klase po ng professing teachers ng Bible ang meron. Una, yung nagsasabing Bible believer, right? Question. Pag sinabing Bible believer, naniniwala daw sa Biblia, naniniwala daw sa kasulatan, alright? Masarap pakinggan, pero paano mo matitiyak na yung nagsasalita ay naniniwala sa Biblia? Tanungin mo. Anong tatanong mo? Kung naniniwala siya sa nakasulat sa Biblia. Tama po ba? Pag nabasa mo yung nakasulat sa Biblia, ang tanong, naniniwala ka ba dyan o hindi? Yari, naniniwala ako, ito ang salita ng Diyos. Ang lahat na nasusulat at nababasa ay katotohanan na dapat paniwalaan. Ganda, di ba? Paano natin matitiyak na talagang naniniwala siya? Tanong mo. Dito po sa Matthew 10:23. But when they persecute you. Sino yung you? Tayo ba? O yung, tingnan nyo, verse 5. Sinong kausap niya? Yung 12 apostles, tama? But when they persecute you. Sino yung you? Kasama ba tayo dyan? Yung sa you? Kausap? O yung 12 apostol? Maliwanag naman yun. But when they persecute you, the 12 apostles in this city of Jerusalem, flee ye into another. Sabi niya, pag kayo'y pinag-usig sa city na ito, tumakas kayo sa ibang city. Ano pa sabi niya? For verily I say unto you. Sino yung you? Tayo ba? Kasama ba tayo doon? O yung nabasa sa 5 na 12 apostol? Yung mga apostol. Kasi kung kasama dyan, dapat nakalagay, I say unto them. Pag them, pwede tayo. Ang nakalagay, ang sabi ng Panginoon Kristo, you, ye shall not have gone over the cities of Israel. Ano sa Tagalog? Hindi ka lalabas sa mga siyudad ng bansang Israel. Ano mangyayari? Hanggang dumating ang anak ng tao. Di ba yan yung second coming na sinasabi? Tanong, kung merong pong isang atheist at gagamitin yung talata na yan at sasabihin ng atheist, hindi ako naniniwala dyan. Bakit? Kasi pinangakuan niya yung mga apostol na dadating siya sa panahon nila. Dumating ba? Anong isasagot mo? Dumating ba? Pag futurist ang kausap, anong sasagot mo? Hindi totoo yung Biblia. Kasi hindi naman natupad dyan. Wala naman dumating na Kristo sa panahon ng mga apostol. Meron ba? Anong sasagot mo? Parating ba lang yan? Hindi Ang pinangakuan, hindi naman ikaw Ang pinangakuan yung kausap ng 12 apostol anong sasagot mo sa atheist? Kita nyo ba? Isa pa. Matthew 16:27. Tinan nyo maigi. For the Son of Man shall come in the glory of His Father with His angels. Ano sa Tagalog? Sapagat ang anak ng tao ay darating. Anong manner of coming? In the glory of His Father with His angels. And then He shall reward every man according to his works. 28. Unawain niyo pong maigi, dahan-dahan, tapos tanongin sa sarili niyo, totoo ba ito o hindi? Verily I say unto, sino yung you? Kasama ka ba sa you? Sinong kasama dito sa you? Wala. Naisulat po yan around 30-40 AD. Sinabi po yan sa panahon po ng mga 27 AD. Kumusta naman? 2025 na tayo. So, hindi tayo kausap. Sino kausap? Yung mga apostol. Anong pangako? Anong sinabi niya mangyayari? There be some standing here. Ano sa Tagalog? Merong mga nakatayo. There o here? Here! Sa harap niya, yung kausap niya na nakatayo na which shall not taste of death. Merong dito, noong 27 AD, mga apostol, na nakatayo sa lugar na ito, na hindi mamamatay hanggang makita nila. Yung alin? The Son of Man coming in His kingdom. O tatanong uli ng atheist, yan, totoo ba yan? Ano sasagot mo? Kung naghihintay ka pa ng
future second coming. Hindi pwede isagot yun kasi gagamitin niya yung maraming atheist po nag-aral bihasa sa pagbabasa, observance ang grammar. Hindi tayo kasama dyan. Ang kasama dyan, mga apostol. Sila, ang pinangakuan, silang makakita sa pagdating ni Kristo. Nangyari ba yan? Sasabihin ng isang futurist, hindi makakasagot. Ikaw, brother, ano sagot mo? Bible believer ako, totoo yan, nangyari na yan. Tanungin nyo, yung mga friends nyo, kung naniniwala sa nakasulat at sinabi ni Kristo, na tinupad niya yung pangako niya, Bible believer ka. Pero kukunin yung talata at sasabihin, ay ano yan, magaganap sa future. Hindi. Bible user siya. Ginagamit lang yan. Pero hindi talaga pinapaniwalaan. Yun ang problema sa panahon natin. Maraming gumagamit ng Biblia, pero hindi pinapaniwalaan. Props lang ito sa marami para magmukhang may authority. Correct? Huwag kayong padadaya. Example po, isa pa, Matthew 24. Marami po ayaw paniwala yung nakasulat. Pero kung naniniwala kasi ako sa nakasulat, kaya nagbabago yung position mo. Kasi marami tayong narinig, natanggap, mula nung nagkaisip tayo, naging mananampalataya, ang dami pinipreach sa pulpit, tanggap tayo ng tanggap. Pero nung natuto tayong magbasa, natuto tayong mag-aral at magtanong-tanong, abay, parang may mali. Namumulat ka. Yung iba kasi ayaw yung nagbabago ng turo. Ibig sabihin, pag hindi ka nagbabago ng turo, wala ka nang natututunan kasi hindi ka na nag-aaral. Hindi ka na kinakausap ng Diyos. Mas maganda, nakita mo yung totoo, kinukorek mo yung dati mong tinuro. Kesa sa manatili ka sa mali dahil ayaw mong mawala yung mga consideration at ayaw mo masabi nagpapalit ka, manatili kang mali. Sino ang napeperisyo? Yung mga audience. Dami ko na pong nagpapa-invite ako talaga. Ayaw. Bakit? 100% sure po ako, pag tumayo po ako at pinakita yung katuroan na ito, masishake. Majority na makikinig po, papaniwalaan yung nababasa sa kasulatan kung naniniwala sa Biblia. Yun ang takot nila. Ito, live po ito. Akin pong ino-offer yung sarili ko sa mga friends natin dyan na mga futurist. Symposium tayo. Invite nyo ko o kaya invite ko kayo. I-present nyo yung dispensational system, ipipresent itong fulfillment prophecy. Tingnan natin. And let the people judge. Huwag nyo ikulong yung mga tao sa set of doctrines na pineperoting lang nila. Tayo pong mga mananampalataya, magkaroon po tayo ng naisin na lumawak yung kaalaman. Ano ba yung pinapaniwalaan mo? Yung bang pinapaniwalaan mo, totoo? O baka drawing lang yan? Hindi. Habang buhay ka, habang mabilis pang mag-isip, saliksikin mo na. Ano ba yung totoo? Ang daming pinapaniwalaan po. Today, I can boldly say, wala sa Biblia. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 24, Verse 1, and Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to see him the buildings of the temple. Lumayo sa temple, kasi may templo po nakatayo sa Jerusalem sa panahon ng Kristo. Ay napakalawak po nun, napakaganda. Lumayo sila, kasamang mga apostol, in full view, nakita yung temple. Ano sabi sa 2? And Jesus said unto them, see ye, sino nakakakita? Tayo ba? Yung ye, yung kausap niyan, mga apostol, nakikita nyo ba ang lahat ng ito? Naku po, pag nakita mo yung second temple, ang ganda talaga, ang lawak. Anong sabi? Verily, I say unto you, pag sinabi pong verily, dinidiin yun. Totoo ito. Katotohanan itong sinasabi ko sa inyo. Na ano? There shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Yung nakita nilang temple ang sinasabi ng Panginoon, mawawasak yan. Tanong, naniniwala ka ba dyan? Pag meron kang nakausap na dispensationalist, hindi naman yan. Kasi sabi, wala raw matitirang nakatayong bato, meron ng wailing wall dun Tingnan mo yung, para makalusot lang. Yung wailing wall po, outside of the temple
na yon. Yung Holy of Holies and the Holy Place, malayo na yung Wailing Wall. Plus, ang idea pinapakita ng Diyos, pag nawasak yung temple, anong mangyayari? Aba, sa isang Hudyo, yung templo po, yung buhay nila. Diyan po nakasalalay yung kanilang identity, yung kanilang katotohanan bilang tao ng Diyos, kasi yun ang katibayan, nakasama nila ang Diyos habang nakatayo ang temple. Kaya anong reaksyon? Tres. Antimano, ito yung tanong. Oh. As he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, palihim, saying, tell us, when shall these things be? Unang question, Panginoon, kailan mangyayari ito? Mawasak yung temple. O kailan nawasak ang temple? Wasak ba o hindi? Meron ba tayong makitang physical temple ngayon? Na kung saan may nag-o-offer pa ng mga hayop? O di wasak. Totoo ba o hindi nangyari? Totoo. Ano pa? What shall be the sign of thy coming? Ano yung tanda ng iyong pagbabalik? Ano yung pangatlo? And of the end of the world. Tignan mo yung tanong ng mga apostol, sinabing mawawasak lang ang temple. Bakit? Kasi yung templo po, ang kanilang identity bilang bansang Israel na sila yung tao ng Diyos. Kung nasa ng temple, nandoon ang Diyos. Pag walang temple, wala ang Diyos. Kaya ganyan po sila natigatig. Now, tingnan niyo. Hindi ko di-detail, mahaba po yan, pero ito lang basahin natin. Doon sa Matthew 24, doon sa verse 34. Verily, pag nakita niyo po yung salitang verily, idinidiin po niya, katotohanan ito ang sabi ng Kristo. Ano? This, alam niyo this, hindi that, hindi those, kundi yung this, yung kaharap niya. Sino yung kaharap niya? Tayo ba? Yung mga apostol. This generation, itong lahing ito, ng mga Pilipino o ng Israel sa panahon niya? Sa panahon niya, this generation shall not pass. Hindi lilipas yung mga taong ito o itong henerasyon na ito hanggang till all these things be fulfilled. Kanino ba gaganap lahat ng sinabi sa Matthew 24? Doon sa generation ng this. Hindi that. Simple lang naman ang English po niyan eh. Sinabi niya, itong henerasyon na ito, hindi lilipas hanggang hindi matupad lahat ng sinabi dito. Anong mahirap maintindihan doon? Ang mahirap doon, ayaw paniwalaan. So ano ibig sabihin? Hindi ka Bible believer. Bible user ka lang. Kasi sinabi na nga totoo ito, sabi ng Panginoon Jesus, ay hindi pa. Yung generation na yan, sa panahon natin, sinabi ng Panginoon sila eh. Oh, that's a big difference. Alam nyo, ito po yung sinabi ni Pablo. 1 Corinthians 4. And these things, brethren, ang lahat ng ito, mga kapatid, ang sabi ni Pablo, I have in a figure. Pag figure po, hindi naman yun ang true image. Picture lang yun. Transferred to myself and to Apollos for your sakes, that ye might learn in us not to think of men above that which is written. Ano sabi niya? Sa inyong mga pinapakinggan na katuruan, huwag niyong hayaan na yung isipan niyo matangay na mas may hihigit pa sa katotohanan na nakasulat. Sinabi na nga, dadating yan sa panahon ng mga first century mga apostol, sasabihin ngayon ng mga friends natin, di pa nangyari yan. O anong authority nun? Yung nakasulat o yung sinasabi nung nagtuturo? Doon ka sa nakasulat, dahil si Pablo, yan ang sinabi niya, huwag mong hayaan na yung isipan mo madala sa kaisipan ng mga taong nagsasalita ng hihigit pa sa nakasulat sa aklat. Alright? So, we are in a special favor po sa Diyos sa panahon natin being Gentiles. Binigyan tayo ng special person which is Paul. Sometimes, yung aking mga dinaanan ng mga friends natin, ang nakakalungkot kasi,
Pag naging tapat po yung preacher, alam niyo, at ang sasabihin na marinig nyo, sometimes masasaktan kasi kayo dahil galing sa salita ng Diyos. Ang nangyayari sa mga friends natin, nagagalit sa preacher of truth. Kasi kung maglalaro po ang preacher, hindi kayo magagalit sa preacher kasi bubulahin lang kayo. Be-praise kayo. Correct? Pero hindi totoo. In the end, walang ibubunga sa inyo yun. It's all pleasing men. Pero, pag yung preacher binabasa yung talata ng Biblia at tinamaan ka, ano ang reaction mo? Kaya sabi ni Pablo, am I became your enemy because I tell you the truth? Ang authority, nung nagsasalita po dito, hindi yung dunong niya. Hanapan niyo po ng authority. Saan ang gagaling sinasabi nung nagtuturo sa inyo? Kasi this is just a waste of time, money, and effort na makikinig kayo sa akin kung ang sasabihin ko sa inyo, buladas lang. To please you. Hindi ko ginagampanan yung nais ng aking master na nagsugo sa akin dito. I would like to be faithful dun sa nais niya na gampanan dito at ituro yung kanyang salita. Choice ko yun. Anong gagawin ko? Magkwento na lang ako. Magbulahan na lang kami. Magtawanan na lang kami. Or, pagtsatsagaan kong aralin ng Biblia, gabi, araw, yun ang nasa isip ko, ano ka ituturo ko pagdating ko doon, Panginoon, tulungan mo ko. Gustong ipahayag yung salita mo, hindi yung salita ko. Ang pray ko, Lord, bigyan mo ko ng mga taong bukas ang isipan at naghahanap ng totoo. Sabi nga nung isang mananampalataya, Brother Ray, kunyari, 2-3 na lang kami. Kahit nag-iisa ka lang kung gusto mo. The same zeal ito gagawin ko for the sake of one person kasi gusto mo na makita yung bagay ng Diyos. Or gusto natin ng bulahan na lang. Dami pong church na ganyan, bulahan na lang. What is happening sa mga members? Walang alam sa laman ng Biblia. Pag may nagtuturo na kakaiba sa narig, heretic yan. Hindi pa pinakinggan. Hindi pa tiningnan. Teka muna. Nakita mo na ba? Heretic yan. Nakita mo na ba yung turo? Kasi sabi ni Pastor, heretic yan eh. O di alipin ka pala ng pastor mo. Huwag ganon. May sarili tayong reasoning, may sarili tayong desisyon, at ang Diyos nakikipag-usap po, hindi grupo. Individual po yung ating communication sa Diyos. Nakuha po nyo, very special po tayo sa Panginoon. Kinakausap tayo ng Diyos isa-isa. In different situation, in different manner of life, pag ang desire mo talaga makilala yung Diyos na yan, kakausapin ka at ipapaunawa sa yan. Be ready, tanggapin mo kung ano yung sinabi niya. Tama po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? Yun. Kaya, tinan niyo po, Efeso 3:2 po, tinan niyo. After po, God provided a special person just like the Apostle Paul. Kasi po, pag kinumpare niyo po yung intellect ni Apostle Paul among the 12, mag-stand out po siya. Kasi karamihan po sa 12, they're mostly what? Fishermen, workers. Pero si Apostol Pablo, pambira, a Pharisee of the Pharisee, graduate ng Harvard, graduate ng UP, graduate ng Ateneo, graduate ng Lasal. Yun po equivalent ni Gamaliel sa panahon nila. And yet, nakita niya yung katotohanan, binitawan niya lahat yun. Ano sabi ng 2? If ye have heard, tanong ko sa inyo, narinig nyo na ba ito? Ano yun? Of the dispensation of the grace of God. Marami bumabagit ng grace of God, pero yung totoo, kinopya lang, hindi talaga inaral sa Biblia. The good thing po, yung grace of God na tinutukoy, ay dati po yung nakatago. Pag sinabi pong dispensation, ang word po dyan ay stewardship. Ibinigay, ayun po, dispensation, given. Hindi po ibinibigay yan basta-basta sa lahat. Tinan niyo po. Pag sinabing dispensation of the grace of God, ano po tinutukoy? Tinan niyo, 1 Corinthians 4:1, ayun. Let a man so account of us as of the what? Ministers of Christ. Ang ministers of Christ po, hindi lang yung pastor. Lahat tayo. Kasi, yung espiritong binigay sa pastor, parehong espiritong binigay sa'yo. In the new covenant, we are all one, equal. In the old covenant, yon may hierarchy. Pero ngayon, wala po.
We are all one, equal in the sight of God. Therefore, equal din po yung ating responsibility. We are all what? Ministers. Pag ministers, lingkod. Nino? Ni Kristo. And if you are a minister of Christ, ang kasaang sabi, ano ka? Stewards. Katiwala ka ng ano? Ayun o. The mysteries of God. During the time of the writing po, yung lahat ng pinaunawa kay Pablo ay still mystery. Mystery po yun sa time niya. Pero ngayon po, hindi na yan mystery. Revealed na yan. Ang question, sinong interesado? Sinong gusto? Kung ito po ang Old Covenant, ito po yung cross, ito po yung New Covenant, anong kaibahan? Ang Old Covenant po speaks of the physical. Lahat po dyan ay physical. Physical element. Anong element? Pag nakakita yun ng salitang element, ano ibig sabihin? Pag sinabing elementary grade, ano yun, teacher? Basic, pangunahing pag-aaral, di ba? Yan din po yung sinasabing principles. Ito rin po yung rudiments. Ang ibig sabihin po niyan, yung basic na kaalaman tungkol sa Diyos. Saan makikita yan? Dito po, sa Old Covenant. Ang termino po dyan ng Biblia, ito po yung milk, gatas. Para kanining gatas? Para sa mga babies. Nakuha niyo? Pag ito lang ang laman ng isipan at pabalik-balik lang yung sinasabi ng teacher dyan, what do you expect sa mga nakikinig? They remain. Pag babies, anong ugali? Madaling magtampo. Palagi gusto pinapansin. Tama? Maraming pastor ganyan. Pinakita mo na ito totoo, nagalit agad, umalis na. Nagtampo na. Ba't hindi tingnan? Tama? Pero, ito pong New Covenant, ito po yung truth, ito po yung perfection, ito po yung meat. Itong Old Covenant, these are just shadows. Anino lang yan. Itong New Covenant, ito yung true image. Kunyari, nagpapagawa ka ng bahay, nagpagawa ka ng plano, di ginawa ka ng plano ng architect, ginawa na yung bahay, tapos na yung bahay. Marami ang tinitingnan, yung pa rin plano, doon pa rin nakatingin sa plano, tayo na nakatayo na yung bahay, hindi makapaniwala, tapos na yung bahay, pwede mo nang tiran. Ganyan po ang marami sa ating kapatiran. Nananatili sa plano, kaya hintay pa ng hintay. May nakatayo na. Tingnan niyo po, Hebrews 5 po, tingnan niyo. Of whom we have many things to say. Ako po, marami akong pwedeng sabihin sa inyo. Kaya nga pag nag-umpisa po ko na tayo, hindi ko na tumayo, hindi ko nararamdaman ng gutom. Kahit maghapon tayo dito hanggang gabi, hindi ako mapapagod sa inyo. Kasi marami akong pwedeng sabihin sa inyo kamukha nito. Kaya lang ang sabi niya, and hard to be uttered. Mahirap bigkasin. Bakit? Seeing ye are what? Dull of hearing. Right? Next, tinan niyo. For when for the time ye ought to be teachers. Dapat nagtuturo na kayong, sabi niya. Problema ito. Ye have need that one teach again, which be the what? First principles. Ano yung first principles? Elementary. Hindi na kayo nakaalis-alis dyan sa turo na yan. Impyerno, lake of fire, Satan, evil spirit, Antichrist, tribulation period. Dadating ng Panginoon, may rapture. Woo! 500 AD, sinasabi na nila yan, 2025 na, ano ba? Hindi ba kayo nakakalata? Hindi turo ng Biblia yan. Yan ay hango sa maling unawa mula dito sa Old Covenant. Para yon sa Old Covenant Israel. Kaya ang sabi niya, and are become such as have need of milk, not of strong meat. Yung mga friends nating dispensationalist, paikot-ikot na lang kayo dyan, balik-balik na lang kayo dyan. Wala na kayo matutunan dyan. Sabi ni Paul, ever learning, but not able to come to the knowledge of the truth. Next verse, tinan niyo. 13. For everyone that useth milk is what? Unskillful in the word of righteousness, for he is a
Baby. Abay, kung yung preacher nyo, baby pala, tuturo sa inyo, da. Di ba? Yun ay tuturo sa'yo. O, ganun ka rin. Da. Ganun ka pa rin. Ulit-ulit. Next verse, tinan nyo. Eto. But strong meat belongeth to them that are of what? Full age. So po yung maturity. Even though so by reason of use have their senses exercise to discern both good and evil teaching. Ayun lang pinakita ko kanina kung naniniwala o hindi masagot ng mga parents natin Tatalunin sila ng atheist. Ito yung instruction 6.1. Therefore, conclusion po yan. May conclusion na ba o wala pa? Meron na. Ano yung conclusion? Pag sinabing conclusion, after na sinabi lahat yung kung ano-ano, the end of that is this. Therefore, ito yung gagawin mo dapat ngayon. Ano? Living the principles of the doctrine of Christ. Yung elementary principles. Yun yung pangunahin. Ano pa sabi niya? Let us, believers, go on to what? Perfection. Brother Ray, paano mo muna titiyak na yan? Basahin natin. Not laying again the foundation of repentance from dead works. Ano yung repentance? Ano yung dead works? Yun po yung mga bagay na ugnay sa kautusan. Paulit-ulit na pagsisisi. Paulit-ulit na paghingi ng tawad. Walang katapusan. Dito po yan. Bakit? Kasi ang dugo ng hayop ang binubuhos dyan na kailanman hindi mag-aalis ng kasalanan. Ngayon, dumating na ba yung dugo na mag-aalis ng lahat ng kasalanan na magpangwalanggan? Hindi na pa ulit-ulit? Dumating na ba? Hindi pa. Dumating na. Kailangan pa bang uliting ipako si Kristo? Ilang beses? Yung po tinutukoy. Iwanan na yan. Ano pa sabi niya? Not laying again the foundation from the and faith toward God. Kasi noong time na ang Diyos na sa Israel lang, ang mga Gentiles walang kilalang Diyos. Ang nagpapakilala sa tuwinan ng Diyos sa panahon Israel. Ngayon, ang mga tao ba hindi kilalang Diyos? Buong mundo tinatawag yung Kristo Next verse. Of the doctrine of what? Yung doctrine of baptism at saka repentance, sangkap po ng Old Covenant. Ano pa? Laying on of hands. Sa panahon po ng mga mananampalataya ng first century, di nilay hands, walang banal na espiritu. Tinan niyo Acts chapter 8. 15. Who when they were come down, prayed for them that they might receive the Holy Ghost. Mga mananampalataya na po yan. 16. For as yet, he was fallen upon none of them. Sa panahon po na yun, hindi pa dumadating ang banal na espiritu. Only they were baptized in the name of the Lord Jesus. Nabaptize sa tubig, pero wala pang banal na espiritu. Kailan dadating Espiritos? 17. Then, lay their hands on them and they what? Receive the Holy Ghost. Yan ba'y katotohanan pa ngayon? Sino may power na mag-lay hands sa binigyan ng Panginoon? Tayo bang lahat o yung 12 apostol? Yung 12 apostol. Sapagkat, yan po yung nagko-confirm, nagpapatotoo na galing sila sa Diyos. Tinan niyo, Mark 16, verse 20. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following. Bakit? Sa panahon po ng mga apostol, meron na bang buong Biblia? Wala pa. Paano malalaman kung sila ay galing sa Diyos? Binigyan sila ng signs. Magpalayas ng demonyo, magpagaling ng may sakit, bumuhay ng patay, at patungan at dadating ang banal na espiritu. Signs. Ngayon, sino magsasabi kung totoo yung sinasabi ng preacher? Signs? Napanood nyo ba sa YouTube yung preacher na Amerikano? Ginaya niya yung isang talata dyan na pag humawa ka raw ng ahas, hindi ka raw matutuklaw. Hindi nyo nakita yon? Nilagay niya yung ahas dito sa leeg niya. Habang nagpipreach tinuklaw. Nagkakisay siya. Naka-YouTube yun. Patay yung pastor. Hindi po sa atin yan. Maling panahon. Panahon yan na wala pa po yung Biblia. Ngayon, sino magko-confirm kung ano totoo? Ito, yung Biblia natin. Balik tayo, Ephesians 3:2. Binigyan tayo ng special person si Pablo. Pangalawa, binigyan tayo ng special dispensation
or special na ipinagkatiwala una sa kanya kay Pablo, to you word. Sino yung you? Tayong Gentiles. Hindi ba? Napakagandang malaman na pinagtiwalaan ka ng Diyos ng bagay na mahalaga. Ano yung grace of God? Titus 2 verse 11. For the grace of God that bringeth what? Salvation. Yung biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan, pinagtiwala kay Pablo at sa mga Gentiles. Saan makita yung kaligtasan? Doon sa gospel of Christ. The problem, until today, malabo pa sa marami yun. Now, tinan niyo po kung gaano kahalaga yan. Romans 1:5. By whom we have received grace and apostleship. For what? For obedience to the faith among all nations for His name. Yung tinanggap ni Pablo na biyaya at pagkatawag ay para sa lahat ng bansa na ipapahayag. To me po, this is very special in the sense na hindi po ba marami tayong narinig na ang kaligtasan hindi sa relihiyon kundi sa relasyon. Tanong, kailan ka nagkaroon ng relasyon sa Panginoon? Abay, nung tinanggap ko si Kristo. Pag sinabing relasyon, nag-uusap ba kayo? May relasyon, nag-uusap. Kunyari, magkaibigan, relationship of a friend. Pag magkaibigan kayo, palagi kayo nagbabanding, palagi kayo nagtitext, palagi kayo magkausap, masaya kayong kasama, di ba? O tanong, kailan nag-umpisa yung relasyon mo kay Kristo? Aba, nung tinanggap ko siya. Alright? Hanggang ngayon, may relasyon pa ba kayo? Nag-uusap ba kayo? O, nagpipray ako. Relasyon ba yun? Ikaw lang nagsasalita. Paano nagsasalita sa si Kristo? Ay, sa panaginip, sa mga tanda. Paano nagsasalita sa yung karelasyon mo? Kinakausap mo ba? Dapat nagsasalita sa iyo. Paano? Through this. At habang binabasa mo ito, binibigyan ka ng unawa, naintindihan mo, natututo ka, yun ang communication. Natututunan mo yung laman ng Biblia. Ibig sabihin, kinakausap ka niya. Huwag kayong maghihintay ng panaginip, baka bangutin kayo. Narito po ang salita ng Diyos. Tini John 5:39. Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they, the scriptures, are they which testify of me. Yung kasulatan ang nagsasabi kung ano siya, kung sino siya. Di mo ba? Di mo ba napakaganda? Saan ka? Dala mo lang ito, iba nga cellphone lang, binasa mo, nag-uusap kayo. Kahit saan, kung binabasa mo. And you will soon realize that God is working po sa buhay natin through that. Ako po for more than 30 years, naku, ang dami ko pong dinaanan sa buhay. Mga anak ko po noon, maliliit pa, mga 3, 2 years old. Ang hirap yata mabuhay sa mundo, ha? Mapalad yung mga young people, young couple na buo ang family nyo. Andiyan si nanay, si tatay, and they are well off sa buhay. Supplied ang kailangan nyo, kumpleto yung pagmamahal sa inyo. Ako po hindi. Ang family po namin broken family. Kahirap po ng batang hindi nabuhay sa isang normal na pamilya. Hindi ko po alam kung anong buhay ng may tatay. Hindi ko na-experience yan. Yung needs mo, wala. Yung pag-aaral mo, hirap. Kasi walang mag-support, walang mag-supply. Yung nanay na sinunog mga anak, nakaka-relate po ako doon. Pero mo, walang supply yung babae, yung mga anak, walang 2,500 a month, may sakit pa yung babae. Sigurado kung maraming naniningil doon na utang. Sa kanyang desperation, ano ginawa? Sinunog mga anak pati siya. Kaya kayong mga young people na buo ang family at yung magulang nyo nandito, napakasarap na buhay niyan. Huwag niyo pong aksayahin. I-treasure niya kasi maraming taong kamukha ko noon na walang buong pamilya. Ang mga magulang ko hindi pa talaga kilala ang Panginoon. Nabuhay po ako sa kadiliman, literal. Buti nga, kaya yung buhay namin, talagang makita mo yung kamay ng Diyos. 64 po ako. 65 na. Yung mga anak ko, binuhay ng Diyos kaming lahat. Walang family nakasuporta sa amin. Na pagkailangan, nandiyan tanay, tatay, walang ganon. Mapalad kayo kung meron kayong support ng family ganon. Pero ako po sa aking sarili, I thank God. Kahit dumaan ka sa ganon,
Pambihira. Nanatili akong tumayo sa salita ng Diyos. Yung name, fame, come and go. Pero ito po, this is it. Kahit nag-iisa ka na lang sa tingin ng tao, I will remain. And I still remaining today. Thank God. May binigay sa akin mga kamukha ninyo. Pastor Boy, sila Sister Ruby, yung mga family po doon sa Mabalacat. And there are few people, mabibilang mo sa daliri, na may desire talaga sa study ng Word of God. Ano sabi ng Panginoon? He that loveth me, keepeth my words. I and my Father will make our abode with Him, ang sabi niya. Nakabata yung pag-ibig natin sa Panginoon kung ano yung desire natin sa Kanyang salita. Kasi gusto ng Diyos, ma-form po yung ating isipan sa mga bagay na yan. Doon ka naman pupunta eh. Hindi naman tayo nagbibilang ng edad dito eh. Anytime, you will live this physical life. So, let your mind be formed ng mga heavenly things. Things that are ultimate at saka merong eternal value. At ito yon. That's why God provided us a special dispensation of grace. The sad thing po, and it's a blessing to us na naintindihan natin bakit. Deuteronomy 29:29 na niyo. The secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Yan po, yung secret things, ang ginagawang palusot ng marami yan, pag hindi masagot, mga secret things yan, hindi natin malalaman yan. Really? Ito po yung good news. Yung secret things, nire-reveal yan. Parang sa atin yan. Maraming hayag sa buhay natin, di ba? Mga kapitbahay, kaibigan, alam yan. Pero kayong mag-asawa, meron kayong secret. Kayo lang nakakaalam. Tama? Secret nyo kasi, bakit silang naalam? Kasi intimate kayo, meron kayong relationship. Ang tao pong may tamang relasyon sa Diyos, yung secret things nire-reveal sa'yo. Amos 3:7. Surely, the Lord will do nothing, but He revealeth His secret unto His servants. Wow. Di ba blessing yan? Kaya huwag kayong magtaka, ba't hindi tayo maintindihan ng marami? Kasi hindi naman marami po binibigyan ng secret agad. Di ba yung Panginoon? Bakit yung Panginoon gumagamit ng parable? Pag sinabing parabola, mahirap maintindihan, di ba? Anong dahilan? Ito po, Matthew 13, verse 10. And the disciples came and said unto him, Why speakest thou unto them in parables? Ano ibig sabihin? Panginoon, bakit gumagamit ka ng parable sa kanila? Yung kanila po, yung maraming tao, multitudes. Right? Bakit parable? Ba't hindi mo lang sabihin ng plainly? Alam niyo ba kung bakit? Pag binasa yung Matthew 12, sa Matthew 12, plain, pinapahayag niya kung sino siya. Sabi niya, there is one greater than the temple, which is me. There is one greater than Solomon, which is, yung siya mismo nando doon. Anong sagot nila? Hindi. Sa diablo ka. Inaalihan ka ng diablo, Matthew 12. Kaya sa 13, ayun na, gumamit na ng parable. Anong dahilan? Sagot, 11. He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven. But to them, sa marami, it is not given. Bakit? 12. Hindi makaintindi? Hindi. Ito yung pinaka-bottom line. For whosoever hath, to him shall be given. Tinan niyo. Yung meron, bibigyan pa. Tapos, at mas marami pa abundance. But whosoever hath not, from him shall be taken away even he hath. At yung meron, kukunin pa yung nasa kanya. 13. Bakit ganun? Therefore, speak I to them in parables, because, they seeing, see not. Nakikita yung ginagawa ng Panginoon, pero parang walang nakikita. Hearing, naririnig, they hear not. Pero hindi nila naintindihan. Neither do they understand. Bakit? Mahina ang intindi. 14. In them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which said, By hearing ye shall hear, naririnig mo, and cannot understand. Seeing ye shall see, and shall not perceive. Bakit? 15. Ito po ang dahilan. For these people's heart is what?
wax gross. Alam niyo yung floor wax? Pag yung sahig, nilagyan mo na napakaraming floor wax at dumaan ka, ano mangyayari? Dulas. Yung mga puso daw ng mga tao ito, maraming floor wax. Kahit siguro barilin mo yon, yung bala parang salita ng Diyos, wala lang. Di ba? Hindi. And their ears are what? Dull of hearing. Hindi makarinig. Sabi nga palagi ang buhay po ng mananampalataya, habang maliwanag pa yung mata mo, basahin mo yung Biblia. Kasi dadating pa lang, kamukha ngayon, nagsasalamin na. Dati po, pag nagbasa ko at gumaganyan yung sakyan, okay lang Ngayon, kailangan ko na ito. Kumisa, sumasakit na yung ulo ko. Dadating sa edad nyo, ganyan na rin, mahirapan na magbasa. Dadating ang panahon, kailangan mo na ng hearing aid. Mahirap ka nang makinig. Habang malakas pa yung pagdinig, maliwanag pa yung mata, basahin ang salita ng Diyos. Kailan mo pa gagawin yan? Pastor, gusto kong magbasa ng Biblia pero di ko na mabasa. Ba't kasi ngayon ka magbabasa nung malakas ang mata mo, hindi ka nagbabasa? Ewan ko na, ikwento nyo na ito. Alam nyo ba yung pinatubo? Doon po sa amin, nagbibisitation kami. Kahit na merong asphalt, talaga namang balot na balot ang mukha mo, gas mask, dinalaw namin yung isang matanda. Natuwa sa amin kasi kahit nag-a-asphalt, naglalakad kami sa daan, nagbibisita sa mga tao, namibigay ng tracts. Sabi niya, mga anak, alam ninyo, kung kaya ko pa at malakas pa ako, sasama ko sa inyo. Sabi ko, Lola, wag na, hindi mo na kaya. Kasi 78 ganun na Sasama daw sa amin. Wag na po, dyan na lang kayo. Nung malakas ka ba na sumasama ka pa sa visitation? Kung dumating yung time ko niya, na-stroke ko na. Pastor, sasama na ako mag-visitation ngayon. Sasama mo ba, Pastor? Ay, kapatid, wag na. Opo nga na lang dyan. Habang malakas po tayo, gumawa ng isang bagay na kaya mo pang gawin para sa Panginoon dahil pag hina mo, dumating ka sa ganung sitwasyon, magsisisi ka. Sana ginawa ko yan nung malakas ako. Tama? Wag natin hayaan po lumipas yan. Habang kaya natin gawin yan, gawin natin ngayon. Walang masasayang. Biyaya ng Diyos yan. Tama? Ephesians 3:5, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by his Spirit. Tingnan niyo, ito po ang sinasabing, ang ages po, yung Greek word po niyan ay iyon. Tinranslate po yan sa English ng world. Okay? World. Pag binasa mo lang yung English at hindi binabasa yung context, pag nabasa mo yung world, English, sa Greek po, ion, in other English term po, age. Pero meron another Greek word na yung world po ay tinutukoy na cosmos. Tinranslate din po yan na world. Pero ang cosmos po, yan po yung arrangement ng civilization, yung system na umiiral sa buong planet. Pero merong isang Greek word na oikumene na tinranslate din po dyan na world. Pero ito po yung oikumene, ito po yung inhabited world. Specific po, tinukoy dyan yung Roman world o yung Roman territory. I will give you one example po. Luke 2:1. It came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus. Sino si Caesar Augustus? Yes. Yan ang time ng Roman Empire. You will start mula kay Julius Caesar, second po Augustus Caesar, tutuloy si Tiberius, si Caligula, Claudius, Nero, Galba, etc. Ito po yung panahon, pinanganak si Jesus Christ sa panahon ni Caesar Augustus. Pero pansinin niyo yung sinabing that all the world should be taxed. Ang ibig bang sabihin dyan, yung batas ni Caesar applicable sa buong planeta? Buong planeta bang tinutukoy dyan? O yung buong Roman territory ng Roman Empire? Which is which? Buong planeta ba? O limitado lang sa authority ni Caesar Augustus sa kanyang territory ng Rome? Yes. So hindi buong planeta yan. Yan po yung oikumene. Sa buong territory ng naghahari ay Roman
empire. O, tinin yung Matthew 24:14. Di ba kanina naghahanap ng tanda yung mga Panginoon, ano ba yung tanda na malapit na magunaw ang mundo matapos ang mundo? Sinabi ng Panginoon, eto, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Ang sabi ng Panginoon, pag naipahayag na yung mabuting balita sa buong mundo, dadating na yung katapusan ng mundo. Tanong, naipahayag na ba yan sa buong mundo? Ang sabi ng mga futurist friend, mga dispensationalist, hindi pa raw, kaya hindi pa raw dumadating ang Panginoon at hindi pa raw malapit na matapos ang mundo. Sino nagsabi sa iyo niyan? Siya lang. Ang sabi ng Panginoon, pag naipahayag sa buong mundo, darating na yung katapusan. Tanong, anong sabi ni Apostol Pablo? Naipahayag na ba o hindi pa? Roma 1:8, tinan niyo. First, I thank my God through Jesus Christ for you all. Bakit? That your faith is spoken of. Saan? Sa panahon ni Apostol Pablo, yung pananampalataya nila, pinag-uusapan na saan? Tama ba yung nababasa natin? Saan nanggaling ang faith? Romans 1:1. The gospel of God. So yung faith nila galing sa gospel. So, narinig nila yung gospel. Naniwala, kaya meron silang faith, di ba? Sa naipahayag, ulit natin 8, spoken of throughout the whole world. Naipahayag na, hindi pa. Kung naniniwala ka sa Biblia, naipahayag na. Kung di ka naniniwala, ginagamit mo, di pa yan. Kasi ang isip niya buong planeta. Pero teka muna, Colossus 1:5, for the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel. 6. Yan. Which is present tense during the time, sinusulat yan, come unto you, sa mga kausap niya, as it is present tense sa panahon ng sinasabit sinusulat in saan? In all the world. Sinabi bang as it will, as it is during the time in all the world. Narinig na yung gospel. 23. If ye continue in the faith, grounded and settled, and be moved away from the hope of the gospel which ye have heard and which was preached. To what? To whom? To every creature which is, naipahayag na sa lahat ng nilalang sa ilalim ng langit. So natupad ba niya yung Matthew 24:14? Natupad. Ang tanong, anong world ang tinutukoy dito? Saan ba nagpahayag si Pablo? Doon po sa Roman territory mula sa Damascus, Syria, sa Turkey, sa Galatian churches, punta ka sa Asia Minor, sa Greece, sa Rome, ikot sa Crete. Yun po yung tinutukoy na preachingan niya na yun. Yun po yung Roman territory na ang Greek word po yung oikomene, world. So naipahayag na. Ano yung matatapos na mundo na world? Yung Old Covenant age. Kaya, kung si Pablo po namatay noong 65 AD, nag-umpisa po yung 66 hanggang 70 AD, ito po yung katapusan ng Old Covenant. Yung law. Anong katibayan mo, Brother Ray? Kasi marami pong nagagalit sa akin dyan. Tining Hebrews 8:13. In that he saith, a new covenant he hath made the first old. Kailan naging old yung first covenant? Nang dumating yung new. Ito, old na. Alright. Habang sinusulat ang Hebrew, ano nangyayari doon sa old? Sabi niya, now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. Tanong, kailan nag-vanish away ang old covenant? Ang dami ko pong tinanong dyan ng mga dispensationalist at mga futurist, walang sumasagot hanggang ngayon. Hindi nila kayang sagutin. Bakit? Kasi hindi nila unawa kung ano yung nag-end. Ang isip nila yung planeta. Hindi po yung old covenant. Bakit sinasabi kong old covenant? Then 2 Peter 3:10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away the great noise, and the
elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works therein shall be burned up. Heavens, earth, tsaka yung element. Ano yung heavens? Ano yung earth? Hindi po planet yan. Yan po yung Old Covenant Israel. Anong katibayan? Ano yung malulusaw? The element shall melt with fervent heat. Ano yan? Ang sagot ng pastor, ano yan? Yung magnesium, yung gold, yung silver. Saan mo nakita yan? Doon sa periodic table of elements. Teka mo na, ba't napunta ka sa periodic table of elements ng chemistry yata yun? Ganyan po silang mag-isip. Dapat tanungin natin yung apostol kung ano yung elements na yan. Sino yan? Si Pedro at si Pablo. Yan din ang sinasabi. Galatians 4, verse 9. But now, after that ye have known God, or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements. Elements of what? 10. You observe days, months, times, and years. Ano yan? The law. Ano uli yung elements? The elementary, yung principle, rudiments of the Old Covenant. Ano yung elements na nasunog doon sa 2 Peter 3:10? But sinasabi natin 70 AD, temple, city, nation, people. Anong temple? Yung physical temple ng Old Covenant. Anong city? City of Jerusalem. Anong nation? The Old Covenant nation Israel. Anong people? Yung mga Israelites. Nasunog lahat yan kailan? Eto, 70 AD, ano nangyari? Nawala na lahat yan. Vanished away. Kaya, yung sinasabing Old Covenant that vanished away, kailan na vanished away? 70 AD. Proof yan. Inspired to fulfill yung nakasulat. Lalo kang kakapit sa Biblia, totoo lahat yung nakasulat. Kasi natupad. O ngayon, sinasabi Brother Ray, tapos na yan. Yes, ito yung sinasabing the end of the age ng Old Covenant. Ibig mo sabihin, wala na tayo, tapos na yung the end. Yes. Na anong age tayo ngayon? Ephesians 3:21, tinan niyo. Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages. Ano sabi niya? World without end. Meron pa ba tayong the end? Wala na po. Yung the end natapos nung 70 AD. The end ng Old Covenant. Tama nyo? Ngayon, wala na tayong end. Dahil nandun na tayo sa world without end. Nakuha natin? Nakasulat eh. Ano ibig sabihin? It comes with the truth ng Diyos na wala na tayong kamatayan. You believe that? Alam nyo, pag unti-unting na-perform yung truth na ito, nawawala yung fear of physical death. I can die anytime. Totoo? Ang kamatayan hindi na may mili ng edad. But the good news, ang blessing mo, kung naiintindihan mo yan, woo! Nawala yung takot sa physical death because lilipat ka lang sa spiritual realm. Buhay na sa iyong buhay dahil kay Kristo. Dahil ikaw ay nabubuhay dito sa new covenant. Everlasting covenant. Does it make a difference? I hope nakuha po niya. For me po, it's a blessing. Nung makita kong mga bagay na ito, lalong naging matibay po sa akin yung kalalagayan ko na sinabi ng Panginoon na siya'y kasama mo na ngayon. Ang Diyos kasama na natin. At tayo nabubuhay na sa piling niya. Ba't ko nakikita? You don't need. Ang naghahanap lang po ng visible things, mga Hudyo. Kaya naghahanap sila ng tanda. Ang mga Gentiles, hindi. Ang sabi ng centurion, Lord, sabihin mo lang, maniniwala ako. Kaya manghang-mangha ang Panginoon sa mga Gentiles na kamukha natin. Tama na sa atin yung sinabi ng Panginoon. Nandun ang buong tiwala. So again, I hope maging blessing po ito sa lahat.